Magandang hapon, Pilipinas. Narito na ang malalaking balita sa Frontline. 8 Chinese vessels muling umaligid at nangharas sa barko ng Philippine Coast Guard sa Panatag Shoal. Patay sa landslide sa Davao de Oro, umakyat na sa 37. Paghuhukay sa mga natabunan, pahirapan dahil sa ulan. Mga opisyal ng barangay sa Makati, tinangkang suhulan para mapalaya ang 2 snatcher. Pasaherong walang bra, muntik ng pababain sa eroplano at pinahiya pa raw ng crew ng isang airline sa Amerika. Parang kayo, pero hindi kayo. May label para sa ganyang klase ng relasyon. Alamin yan mamaya. At Bea Alonso, spotted sa Singapore sa gitna ng breakup rumors. Muling umaligid ang mga barko ng China habang nagpapatrolya ang barko ng Philippine Coast Guard sa Baho de Masinloc o Panatag Shoal. 8 Chinese vessel ang namataan. Ang ilan sa mga ito nagsagawa pa raw ng mapanganib na galaw sa barko ng Pilipinas. Nasa frontline ng balitang yan, si Gio Robles. Kuha ang drone video na ito habang nagsasagawa ng maritime patrol ang BRP Teresa Magbanwa ng Philippine Coast Guard sa Baho de Masinloc nitong nakaraang linggo. Habang naglalayag, makikita sa video ang pagsulpot ng 2 barko ng Chinese Coast Guard. Ang isa, tila hinarangan pa ang PCG vessel. February 1 nang i-deploy ang BRP Teresa Magbanwa para tiyakin ang kaligtasan ng mga mangingisdang Pilipino sa ating teritoryo at protektahan sila sa anumang panghaharas. Ayon sa PCG, sa 9 na araw na pagpapatrolya, 8 Chinese vessel ang namonitor nila. 4 dito ay Chinese Maritime Militia vessel. 4 naman ang Chinese Coast Guard vessel. Binuntutan daw ng mga ito ang BRP Teresa Magbanwa ng higit na 40 beses at nagsagawa pa umano ng dangerous at blocking maneuvers ng 4 na beses. Sa kabila niyan, professional daw na nakipag-ugnayan ng PCG sa mga Chinese vessel sa pamamagitan ng radio challenge. Dito iginiit ng PCG ang posisyon ng Pilipinas sa ating teritoryo alinsunod sa international law. Sa huli, matagumpay na naipamahagi ng PCG ang mga ayuda sa 100 Pilipinong mangingisda, lula ng 14 na bangka sa Baho de Masinloc o mas kilala sa Panatag Shoal o Scarborough Shoal. Ayon kay PCG Maritime Security Advisor for West Philippine Sea Commodore J. Tariela, mapapadalas pa ang pagpapatrolya nila sa ating mga karagatan. After dun sa harassment sa mga mangingisda, we're going to have a complementary effort with Bureau of Fisheries and Aquatic Resources in maintaining our presence in Baho de Masinloc. Wala pang bagong pahayag dito ang China. Pero nitong Biyernes, sinabi ng People's Liberation Army ng China na mananatili raw silang naka-high-level alert at poprotektahan ang kanilang soberanya, gayon din ang kanilang security at maritime rights and interests. Nitong Biyernes lang nang magsagawa ng joint maritime activity ang Pilipinas at Amerika. Sabay na naglayag ang BRP Gregorio del Pilar ng Philippine Navy at ang USS Gabriel Giffords ng US Navy sa West Philippine Sea. Layo nitong mas lalo pang mapahusay ang interoperability at kooperasyon ng 2 bansa. Nagbabalita mula sa Frontline, Gio Robles, News 5. Umakyat na sa 37 ang patay sa landslide sa Maco, Davao de Oro. Pahirapan ang search and rescue operations dahil sa pag-ulan. Live mula sa Mawab, Davao de Oro, nasa Frontline ng balitang yan, si Mon Valvez. Mon, ano ang latest sa ginagawang paghukay? Yun na nga, Jess, kahit umuulan, tinuloy pa rin ang search and rescue operation sa landslide area sa bayan ng Maco dito sa Davao de Oro. Ang nakakalungkot lang dito, karamihan sa mga nahuhukay na bangkay pawang halos naagnas na at hindi na makilala. Maingat ang mano-manong paghukay ng mga rescuers sa ground zero ng landslide sa Barangay Masara, Maco, Davao de Oro. Maya-maya, isang bangkay ang natagpuan nilang natabunan ng guho. Aabot sa 6 na pong bahay ang sinasabing natabunan sa bahaging ito ng Barangay Masara. Dito halos nakakakuha ng maraming katawan ng tao. Masangsang na rin yung amoy sa paligid dahil halos nasa decomposition stage na yung mga nakukuhang labi. Sa muling pagpanik namin sa ground zero, sunod-sunod ang nakukuhang bangkay. Matapos ibalot ng tela o DKA body bag,
tulong-tulong ang mga rescuers sa pagbubuhat at pagsakay sa truck ng mga bangkay. Saka ididiretso sa Incident Command Post kung saan inaalam ang pagkakakilanlan ng mga labi. Ang ilang residente matyagang naghihintay ng magandang balita at umaasang mayayakap pa ang mga mahal sa buhay na natabunan ng guho. Isa dyan si Christina na 5 araw nang pabalik-balik sa lugar sa pag-asang masasagip pa ang kanyang mister. Sana buhay pa siya. Mahirap kasi na maghihintay sa wala. Sana wag tigilan hanggat hindi mahuhukay ang lahat ng nandyan na bangkay. At sana makikita na rin siya na buhay. O buhay man o patay. Bukod sa 2 bus at 1 jeep, may isa pa raw palang bus na kasamang natabunan. Pero nang mahukay ng mga otoridad, wala naman daw mga nakitang pasahero sa loob nito. Nung naramdaman nila na mayroon sigurong naglandslide o mayroong mga umingay, bumaba siguro sila sa bus. Tinaray nila mag-escape? Oo. Yeah. Sa uling tala ng Mako LGU, umabot na sa 37 ang patay sa landslide, 32 ang sugatan, habang 63 pang nawawala. Kanina, buong umaga ang mga pag-ambon hanggang sa minsay mahinang pag-ulan. Pero tuloy pa rin ang search, rescue and retrieval operations. Sa text message ng Deputy Head ng Incident Command sa News 5, nasa ground zero rin daw ang mga tauhan ng Mines and Geosciences Bureau o MGB. Kasunod nito, gate ng MGB, hindi naligtas tayuan ng mga bahay ang pinangyarihan ng landslide. As to the delineation of the no-build zone, it includes even yung houses upslope, encompasses the whole of the area dyan na may mga residential area. Pinamamadali na raw ng MGB ang pag-assess sa posibleng malilipatan ng mga pinalikas na residente. Jess, in-extend pa nga muli ngayong araw ang search and rescue operations doon sa Ground Zero. Bukas, pag-uusapan doon nila kung kailangan na ba mag-focus sa retrieval operations sa mga darating na araw. At sakaling may mga makuha pang mga bangkay, isa sa ilalim na ito sa DNA testing, lalo't karamihan nga sa mga labi halos nabubulok na o naaagnas na at hindi na makilala. Jess. Mon, para naman dun sa mga kapatid natin, yung mga survivors, kamusta kaya yung sitwasyon nila lalo na dyan sa mga evacuation centers? Oo, Jess, dito kung saan sa mga nasa paaralan nga, yung mga nag-evacuate o lumikas mula sa mahigit 3 barangay dito nga sa bayan ng sa probinsya ng Davao de Oro, talaga namang siyempre siksikan, at the same time talagang hindi komportable yung kanilang sitwasyon. Bagamat patuloy naman yung mga dumarating na ayuda at tulong ng pamahalaan, nangangailangan pa rin sila ng pagkain, malinis na inuming tubig at iba pang mga toiletries, kahit banig nga daw makakatulong na. Pero ang pinaka-priority talaga nila, pagkain. Para kahit paano daw, maibsan yung pang-araw-araw nilang gutom habang wala sila sa kanilang mga sariling tahanan. Jess. Maraming salamat at ingat kayo dyan, Mon Gualvez. Tinangkang suhulan ng isang babae ang mga opisyal ng barangay sa Makati para makalaya ang mga kasabwat niyang mandurukot. Pati tuloy siya, kalaboso. Nasa frontline ng balitang yan, si Ian Suyu. Sa video na ito, makikita ang ilang taong nag-uusap sa loob ng barangay hall sa Palanan, Makati kahapon. Maya-maya pa, mapapansin ang babaeng nakaputing damit na tila naglabas ng pera mula sa kanyang bag. Ang babae, tinatangka na palang suhulan ng mga opisyal ng barangay na humuli sa mga kasabwat nitong mandurukot. Bago yan, bandang 2:00 ng hapon nitong Sabado nang mahuli ang 2 kalalakihan na umano'y nandukot ng cellphone ng isang 23 anyos na babae sa Buendia. Agad namang na-recover ang cellphone ng biktima na nagkakahalagang 15,000 pesos. Kuya, ito po, nangablot po ng cellphone ng lalaking to. Inano ko na po. Pinano ko sa gilid. Sabi ko, magtatawag lang ako ng responde. Tapos tinawag ko ng responde, maya-maya dinala na po sa barangay namin. Nahuli ko rin yung isa. At nang dalhin sila sa barangay, dito na raw dumating ang mga kasabwat ng 2 at nagsimulang makipagtransaksyon sa mga otoridad. Kasi kanina ka pa sinusulan ng pera, di ba? Ngayon, itutuloy natin yung para makulong. Sa isa pang video, makikita ang mga opisyal ng barangay na kinakausap ang biktima para sa planong pag-entrap sa panunuhol. Dumating yung tao, 2 babae. Tapos kinausap kami doon, kaharap ng complainant na mag-o-offer sila ng pera. Tapos naglabas na sila ng pera. Hindi ko in-expect na
ang kapal ng pera na na binibigay nila sa amin. Ang bilis nila mag-produce ng pera na ganong halaga, may sumunod kaagad. Sa cellphone lang, isang cellphone, magkano lang cellphone mabibenta mo yun, di ba? Pero sa halip na kumagat, tumanggi ang biktima at opisyal saka hinuli ang dalawang babae. Sa investigasyon, lumalabas na miyembro umano ng Laglag Baryagang ang mga suspect. Modus din daw nila na manuhol kapalit ng kalayaan ng mga kasabwat nila. Bukod dyan, nahulihan pa ng isang pakete ng marijuana ang isang babaeng suspect. Paglalaglag po sila ng barya, tapos pupulutin po ng ating mga biktima. So, yung cellphone nasa bulsa, kukunin po nila yun, then ipapasa po nila sa kasamahan nila. And then, pag nahuli yung kasama nila, meron po agad na lurutang pinanser na manunuhol o magpapiansa para makawala po agad sila. Patuloy na iniimbestigahan ng Makati PNP ang insidente. Mahaharap ang dalawang lalaking suspect sa reklamong theft, habang ang isang babae naman ay sasampahan ng reklamong bribery. Reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act naman ang isasampa sa isa pang suspect. Nagbabalita mula sa Frontline, Ian Suyu, News 5. 30 bahay ang nasunog sa Bacaor, Cavite. Nangyari ang sunog sa Barangay Nog alas 4 kahapon. 3 ang sugatan. Sa tala ng Bureau of Fire Protection, nasa 70 pamilya ang nawalan ng tirahan. Pansamantala silang tumutuloy sa isang eskwelahan. Inaalam pa ang sanhi ng sunog at kabuoang halaga ng pinsala. Sa ibang balita, dumoble na ang presyo ng mga bulaklak ilang araw bago ang Valentine's Day. Pero hindi na lang yan ang gustong matanggap na regalo ng ilan nating mga kapatid. Live mula sa Cubao, Quezon City, nasa frontline ng balitang yan si Mondi Lopez. Mondi, ano pa bang mga mabibili dyan at ikaw ba, namili ka na? Yes, Nikki, love is in the air na talaga sa mga tindahan dito sa Cubao, Quezon City. Ngayong huling weekend bago mag-Valentine's Day, marami na namimili ng mga bulaklak na pasok sa top 3 wishlist ng mga regalong gustong matanggap ng mga Pilipino ngayong araw ng mga puso. Gaya na lang ni Nicole na kahit busy, siningit ang pamimili ng pang-Valentine's gift niya sa kanyang girlfriend. Si Dari naman, dumayo pa rito sa Cubao para bumili ng bulaklak para sa kanyang minamahal na nanay. Dumoble na nga ang presyo ng mga bulaklak, 3 araw bagong araw ng mga puso. Sa ngayon, 100 pesos ang presyo ng kada piraso ng local rose at carnation. At 1,500 pesos naman ang isang dosena. 1,500 pesos na rin ang bouquet ng assorted flowers. At sa mga tripang sunflower, 400 pesos ang isa at aabot ng 5,000 pesos ang isang bouquet. Ayon sa survey ng social weather stations, pang top 3 ang flowers sa mga gustong matanggap ng iyong loved ones ngayong Valentine's. Tapo naman ang pera. Practical na ngayon ha. At ang iba, love lang, sapat na. At sa aking pag-iikot, tinanong ko na rin ang ilan nating kapatid sa wish nilang gift ngayong Valentine's Day. Siguro kahit simpleng pagmamahal lang, yun na lang. Kasi yun naman ang importante. Ayaw ko ng bulaklak kasi ang bulaklak nalalanta. Gusto ko alahas. Gusto ko bigas lang. Bigas, no, para may pambigas na kami. At para makumpleto natin ang love, money at flowers, heto ang money bouquet na siguradong mapapayes mo ang iyong bibigyan. Balik sa'yo, Nikki. Si Mondi parang ready na sa Valentine's Day. Maraming salamat, Mondi Lopez. Susunod, mahigit 1.5 milyong pisong halaga ng shabu na sabat sa magkakahiwalay na operasyon sa Quezon. Magnanakaw sa pool sa CCTV sa Taytay, Rizal. At Bea Alonzo umalis muna ng bansa para mag-move on. Lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas Weekend. Makikita sa kuhang ito ng CCTV ang paglabas ng isang lalaki mula sa isang bahay sa Taytay, Rizal. May bitbit siyang bag. Ang lalaking yan, magnanakaw pala. Tinangay ng suspect na si alias Nino ang isang car scanner na nagkakahalagang 90,000 pesos. Nagsumbong sa mga otoridad ang pinagnakawan at agad ding nahuli ang kapatan.
Sa lungsod ng Tayabas sa Quezon, arestado sa buy-bust operation ang high-value target na si alias Nelson. Nakuha mula sa kanyang coin purse ang 8 sachet ng shabu. Sa Lucena City naman, agad pinusasa ng isa pang drug suspect na si alias Kiko nang bentahan ng droga ang isang police asset. Nakuha mula sa kanyang bag ang 4 na sachet ng shabu at isang revolver. Sa bayan naman ng Dolores, nahulihan din ng 6 na sachet ng shabu si alias Ireneo. Nakumpiska naman sa kanya ang 3 mga baril at mga bala. Aabot sa higit 1.6 billion pesos na halaga ng iligal na droga ang nasabat sa magkakahiwalay na operasyon. Patay naman ang lalaking ito nang makipagbarilan siya sa mga pulis sa Cabanatuan City sa Nueva Ecija. Sangkot sa bentahan ng baril ang suspect na si alias Buboy. Nagkasa ng buy-bust ng mga pulis para mahuli si Buboy pero natulugan niyang mga operatiba ang kanyang katransaksyon. Una siyang namaril kaya ginantihan siya ng mga pulis. Yan ang Frontline Roundup. Brian Basa, News 5. Hinikayat ni Senator Sonny Angara ang taong bayan na sundan at pakinggan ang mga pagdinig ng Senado tungkol sa charter change o pag-amyenda sa saligang batas. Ayon kay Senator Angara, yan ay para raw mas maintindihan ng publiko ang mga panukalang pagbabago sa ating konstitusyon para sa posibleng plebisito sa taong 2025. Makatutulong daw sa mga botante ang pakikinig sa mga Senate hearing na may opinyon at pananaw din ng mga legal at economic expert. Maaaring mapanood sa YouTube channel ng Senado ang mga hearing. Samantala, ayon kay ACT Teachers Party List Representative Franz Castro, may ilang lugar pa rin ang patuloy na nangangalap ng pirma para sa People's Initiative. Yan ay kahit pa ipinatigil na ng COMELEC ang pagtanggap sa mga pirma noong January 30. Sa NCR, wala na kaming na-monitor. Mas doon sa mga rural area, so meron pa rin daw doon sa Central Luzon, yung ilang mga bahagi ng ng Tarlac, ng Pangasinan, at ilang pang mga bahagi doon sa Mindanao, kahit na 50 pesos, 100 pesos ay naipinapangako ay kinakagat ng ating mga mamamayan. Kaya talagang sa kasalukuyang kalagayan ng ating mga kababayan ngayon, parang desperate na nga ito. Umalis daw ng bansa si Bea Alonzo sa gitna ng rumored breakup nila ng fiancé niyang si Dominic Roque. Habang si Dominic may IG post na ang happy. Nasa frontline ng balitang yan si Johnny Alipoon. On to her healing journey na nga ba si Bea Alonzo? Spotted si Bea na naglilibot sa isang mall kasama ang kanyang pamilya sa uploaded video ng fanpage ng aktres. Ayon sa netizens, sa Singapore daw yan. Last week lang nang kumpirmahin ng TV host sa si Boy Abunda ang breakup ni na Bea at fiancé niyang si Dominic Roque. Sa latest IG post naman ni Dom kahapon, makikita siyang nakasmile na may caption na morning plus smiling emoji. Ito na kaya ang pahiwatig na ready na silang mag-move on? Ivana breaks her silence naman sa chismis na may relasyon sila ni Bacolod City Mayor Albi Benitez. Itinanggi ni Ivana na siya ang tinuturong girlfriend ni Mayor Albi na nakilala niya lang daw noong bumisita siya sa Bacolod. Say pa ni Ivana, hindi lang daw si Mayor Albi ang kakilala at kaibigan niyang politiko. Revelation pa ni Ivana, meron siyang ibang dinedate na nagpapasaya sa kanya. Isa raw itong respetadong negosyante at hindi politiko. Ayaw na raw sana niyang patulan ang mga chismis pero napilitan siyang magsalita dahil sa pambabasya sa kanyang pamilya. Noong nakaraang buwan nang mag-viral ang video na ito ni Ivana na spotted sa airport na kasama raw si Mayor Albi. Wala pang statement ang alkalde ukol sa issue. Ito naman ang legit na spotted na magkasama. Naglibot si Liza Soberano kasama si Catherine Newton na co-star niya sa Hollywood film na Lisa Frankenstein. Cutest besties ang dalawa sa kanilang IG photos. Binati ni Liza ng happy birthday si Catherine sabay promote sa kanilang film. Sabi naman ni Catherine, thankful siya sa kanilang friendship ni Liza. Last week ipinalabas ang Lisa Frankenstein na Hollywood debut ni Liza. Nagbabalita mula sa Frontline, Johnny Alipoon, News 5. Susunod, mga yate sa Italy nilamon ng apoy. Pasahero ng isang airline sa Amerika umalma ng pababain sa eroplano dahil wala siyang suot na bra. At Taylor Swift nasa Las Vegas na para i-cheer sa Super Bowl ang rumored boyfriend niya na si Travis Kelce.
Huwag kayong bibitiw, magbabalik ang Frontline Pilipinas Weekend. Halos sunod-sunod na nasunog ang mga yate na nakadaong sa pantalan sa Italy. Sa Amerika naman, muntik nang mapababa ng eroplano ang isang pasahero dahil walang suot na bra. Yan at iba pa sa Frontline News Abroad. Nilamon ng apoy at nabalot na makapal na usok ang yate na ito sa Italy. Nasunog ito habang nakadaong sa pantalan. Sa di kalayuan, may isa pang yate na nabalot din ng usok. Ayon sa mga report, marami pang bangka ang nasunog. Iniimbestigahan pa ng mga pulis at Italian Coast Guard ang sanhi ng pagkasunog ng mga yate. Sa presinto ang diretsyo ng lalaking Canadian na ito sa Thailand. Yan ay matapos niyang buksan ang pinto ng sinakyang eroplano na naghahanda ng mag-take off. Pero wisyo ang idinulot nito dahil na-delay ang ibang flights. Ayon sa abogado ng Canadian National, inamin niyang binuksan niya ang pinto ng eroplano dahil sa takot na may banta raw sa kanyang buhay. Aberya rin sa flight ang nangyari sa Amerika. Ang dahilan, walang suot na bra ang isang pasahero. Mula Amerika, pauwi na sa New Zealand ang DJ na si Lisa Archbold. Sa kanyang post, sinabi niyang pinababa siya ng eroplano na parang kriminal dahil lang wala siyang suot na bra. Panuntunan daw ng airline na dapat disente ang damit ng mga babae. Bandang huli, nagsuot na lamang siya ng jacket at pinayagan na ring makalipad. Reklamo pa ng pasahero na discriminate siya dahil sa pagiging miyembro niya ng LGBT community. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. Hindi agad mapapaaresto si dating Congressman Arnie Teves na ngayon nasa Timor-Leste. Yan ay kahit pa pinakansela na ng korte ang kanyang pasaporte. Nasa Frontline ng balitang yan, si Rainiel Pawit. Lubos ang pasasalamat ni Pamplona Mayor Janice Degamos sa utos ng Manila Regional Trial Court Branch 51 na agarang pagkansela ng pasaporte ni dating Congressman Arnolfo Teves Jr. Si Teves ang itinuturong mastermind sa pagpaslang sa kanyang mister na si Negros Oriental Governor Roel Degamo. That is a step closer to, through it, mas government can or will find it easier to look for him and bring him home and make him answerable to the injustice done to my husband and to the rest of the people who were murdered with Governor Roel. Ikinatuwa rin ito ni Interior Secretary Benher Abalos. Mabibigyan na rin daw ng hustisya ang mga kaanak ng ibang nasawi kasama ni Governor Degamo. Walang makakaligtas sa hustisya. Tandaan niya, sooner or later, maski saan ka magpunta, saan ka magtago, hahanapin ka ng batas at mananagot ka sa mga kasalanan. Sa utos ng korte, ang Department of Foreign Affairs ang magkakansela ng passport ni Teves, habang ang National Bureau of Investigation ang magpapauwi sa kanya. Nilinaw naman ng DFA na kahit kanselado na ang pasaporte, hindi nila agad mapauuwi ng bansa ang dating kongresista. Wala raw kasing police power ang embahada at konsulado sa ibang bansa. Nasa kamay rin daw ng Timor-Leste kung ipadedeport si Teves. Sa ngayon, hindi pa nakakansela ang Philippine passport ni Teves dahil hindi pa natatanggap ng DFA ang utos mula sa korte. Naniniwala naman ang abogado ni Teves na si Attorney Ferdinand Topacio na walang basehan ang kanselasyon ng passport ng dating kongresista. Babalik lang daw si Teves sa Pilipinas oras na wala ng banta sa kanyang kaligtasan. Naharap si Teves sa kasong murder, frustrated murder at attempted murder kaugnay sa pagpatay kay Governor Degamo noong March 2023. Bukod pa riyan ang ibang kaso ng pamamaslang sa Negros Oriental. Huling na monitor si Teves na nasa East Timor. Nagbabalita mula sa Frontline, Rainiel Pawid, News 5. In her football era, si Taylor Swift na nakadalo na raw sa Super Bowl sa Las Vegas para i-cheer ang rumored boyfriend niyang si Travis Kelce. Touchdown Los Angeles na raw si Tay-Tay ayon sa netizens at aviation experts na nag-track ng umano'y sinasakyan niyang private jet. Dumating daw kanina si Taylor ahead ng schedule ng Super Bowl game bukas. Bumiyahe lang naman si Taylor ng higit 5,000 miles mula sa katatapos lang na Japan leg ng kanyang The Eras Tour concert. Maraming netizens ang ilang linggo nang nag-iisip at nagko-compute kung aabot nga ba si Taylor sa game. Lalo 12 hours ang biyahe
bumiyahe mula sa Japan. 12 games na ni Travis ang dinaluhan ni Taylor mula last year kung kailan umano sila nagsimulang mag-date. Susunod, pasyalan sa Maynila na mala-Europang vibes. Patok ngayong Valentine's Day. At bagong relationship label ng mga Gen Z. Alamin. Tuloy-tuloy ang balitaan sa Frontline Pilipinas Weekend. O mga kapatid, saan nyo balak mag-date ngayong Valentine's Day? Kung Instagrammable at romantic na pasyalan ang hanap nyo, pwedeng pasyalan ang Pasig River Esplanade sa Maynila. Nasa frontline ng balitang yan si Elaine Fulgencio. Magandang tanawin? Check. Mala-Europe na vibes? Check. Ito ang dinarayo at pinag-uusapan sa social media na Pasig River Esplanade. Bata man o matanda, siguradong mag-e-enjoy sa pagsiselfie o groovy. May mga bench at terrace na perfect sa mga gustong magmuni-muni. At kung dati ay puro basura at may hindi kaaya-ayang amoy ang ilog Pasig, ngayon kaaya-aya na ang view at fresh pa ang hangin. Napakaganda, malinis, tsaka mapagmamalaki natin kesa sa ibang bansa. Tanaw ang Jones Bridge sa tabi nito. May naglalakihang street lamps at may rebulto ng mga batang nagsasayaw ng pandango sa ilaw. Bahagi ito ng 25 kilometrong Pasig River Urban Development Project na magdurugtong sa Manila Bay at Laguna de Bay. Target itong matapos sa loob ng 3 taon. Bukod sa pagiging picture perfect, bike-friendly din ang lugar. Ang siklistang si Ricky na galing pang Quezon City, dito raw planong ipasyalang kanyang pamilya sa Araw ng Mga Puso. Masaya, enjoy dahil maganda ang view. Yayain ko yung anak ko tsaka yung asawa ko mag-ano dito mamasyal sa Valentine's. Magdamag na bukas ang Pasig River Esplanade para sa mga nais bumisita. May mga pulis din na rumoronda sa lugar para matiyak na safe ang mga namamasyal. Nagbabalita mula sa Frontline, Justine Punsalang, News 5. Yan po ang ulat ni Justine Punsalang. Kinumpirma na ni Bea Alonzo na hiwalay na sila ng kanyang fiancé na si Dominic Roque. Sa isang Instagram post, sinabi ni Bea na mutual ang kanilang desisyon na tapusin ang kanilang engagement. Hindi raw naging madali ang kanilang desisyon. Dagdag pa ni Bea, quote-unquote, "We wanted to have more time to carefully deliberate and pray about it, but there have been many speculations, questions, and insults." Ikinalulungkot din ni Bea na may mga nagkumpirma ng kanilang hiwalayan ng walang pahintulot at may mga gumawa pa ng kwento na walang anyang basehan. Humihingi ng privacy ang dalawa. Ito partner, pabor ka ba sa relasyon na no strings attached? Kung sa akin, hindi. Pero dapat malinaw sa dalawang kampo. Kung yan ang gusto nila Kung gusto nila no strings attached, dapat nagkakasundo. Yes, yun ang punto ko. Okay, kasi dati walang malinaw na label ang ganitong klase nga ng relasyon, ano? Pero ang mga Gen Z, meron ng tawag dyan. Alamin natin sa report ni Mondi Lopez. Good morning. Kumain ka na ba? Saan ka na? Oy, walang kayo Ang status nyo, in a situationship o yung pagsasama ng dalawang tao na walang commitment sa isa't isa. Walang pressure, hindi kayo. Ang sakit sa puso, besh! Situationship. Mula sa salitang situation at relationship. Meaning, walang relasyon pero nasa gusto niyong sitwasyon. Usong-uso pa rin itong no strings attached relationship sa mga Gen Z. Gaya na lamang ni Jeremy ng Quezon City, hindi lang isa, hindi lang dalawa, kundi 5 beses na nagkaroon ng ka-situationship. Yung sayang nabibigay sa akin, tipong kapag malungkot ako, tapos nandiyan siya palagi. Kahit walang level, basta nagiging masaya ako, comfortable ako. At dahil super happy ng puso niya, nangangamoy anniversary na sila ng kanyang latest. Anong sikreto? Huwag ka magselos, huwag ka rin mag-overthinking doon sa part na pakala mo na niloloko ka. Kasi wala naman kayo, tumabay ka lang sa agos. Curious lang ako, ano bang hugot ni Jeremy kaya mas pinili niya niyang ganito lang tayo? Kasi niloko ako ng ex ko. Sabi ko ayoko na ng committed relationship.
Kasi once na nag-commit na naman ako, baka mabaliw na naman ako. Tama na! Ayoko na! Yan naman ang sinisigaw ng pusong sugatan ng Gen Z na si Jewel mula sa Cavite. Hindi mo po alam kung ano yung parte mo sa buhay niya. Hindi mo po alam kung ano po yung estado niyo. Kung kailan lang siya mag-chat, kung kailan ka lang niya po kakausapin, hindi ka po pwedeng mag-demand ng oras niya. Hindi po ako pwedeng magselos. Ganun nga po. Kasi nga po, wala naman po kaming label. Aray naman! Talagang say no to situationship na ang hugot pag-ibig ni Jewel. Na-drain na po ako sa ganong sitwasyon. Hindi ko po deserve yun kasi nga po, ako po, parang nagko-commit na po ako dun sa tao. Well, siya po, parang kung kailan lang po siya convenient, ginagawa niya parang pampalipas oras po. Ang tanong, bakit may pumipili pa rin sa relasyong walang label? Ipa-DTR o define the relationship nga natin sa isang eksperto? Isa dyan, convenient siya. Hindi mo kailangang bitbitin yung responsibilities na meron kapag nasa relationship ka. Second would be freedom. Nasa dating market ka pa din. Wala namang exclusivity. Teka. Sino kaya ang dehado? Regardless of the gender, lahat tayo may tendency na masaktan emotionally, masaktan yung ego natin, yung self-image natin and all. And then mag-invest tayo and then hindi natin makuha yung same level ng investment na binigay natin dun sa tao na ka-situationship natin. Bukod sa mga nagpakadilulu sa situationship, may tinatawag na benching o ikaw yung backup option, breadcrumbing o paasang drama. At ang iba, may pa-soft launching sa social media kung saan blind item naman ang dinidate. Daming labels na mga labi-dabi, di ba? Sabi nga, minsan kailangan mo tanggapin na may taong kaya kang pakiligin, pero hindi ka kayang mahalin. Mondi Lopez, News 5. Kailangan ko talaga ng dictionary ng mga Gen Z. Ang dami nang nauuso. Ang dami na. Dati MU lang, mutual Oo. understanding, nahihirapan pa tayong intindihin. Parang pagkakaintindi ko, dating, ganun, dating ba sila? Wala pa sila doon, pero in the middle ba? Pero siguro ang mahalaga, katulad na nabanggit natin kanina, ano man yung estado ninyo, ang mahalaga dapat nag-agree kayo. Yes, at klaro klaro sa dalawang inyo na ganun kampo. kayong dalawa. Tama. Okay, at yan ang mga balita mula sa frontline ng Pilipinas ngayong weekend. Mga balita at impormasyong para sa may alam at may pakialam. Ako po si Nikki de Guzman. Kami ang inyong mga kasangga sa pagbabalita. Ako naman si Jess de Los Santos. Magandang gabi, Pilipinas.